Bago tayo magsimula sa ating content para sa ngayong araw na to, salamat nga pala dahil road to 10,000 subscribers na tayo. Salamat sa mga nagso-subscribe at sa mga silent viewer natin dyan na mga kahit papano nagbi-message sila na nagpapakilala. Silent viewers daw sila, lagi daw silang nanonood, sorry daw kung hindi daw sila nagko-comment. At salamat din sa mga nag-a-avail ng templates. Message nyo lang ako sa aking Facebook page kung gusto nyong mag-avail at sinasabi ko sa inyo, hindi talaga kayo manghihinayang dyan sa mga ina-avail nyo sa akin. Pasensya na din kung mga netong nakaraang araw ay wala ako masyadong bagong upload. Medyo nagre-upload lang ako, medyo nahihirapan kasi kung mag-content dahil medyo makati yung lalamunan natin. Eto na nga, may bago tayong content ngayon. Shoutout sa'yo, Nitsu. Sabi niya dito, between G1010 and Epson 121 ay naguguluhan daw siya sa pagpili ng printer. So sana mapanood mo tong video na to para makapagdagdag idea kung ano talaga yung gusto mong bilihin dyan sa dalawang printer na yan, Canon or Epson. Sabi pa niya dito, sana po gumawa kayo ng ultimate guide. Need ko po mag-feed ng photo paper 220 hanggang 300 GSM. So unang-una, ito talaga yung sinasabi ko sa inyo, alamin nyo muna kung ano yung i-cater ninyong printing business dyan sa mga papasukin ninyo, no? Dahil napakalawak ng printing business. So kung into invitation ka, kung into business card ka, napapansin ko sa mga customers ko, gusto nila mga invitation card and business card ay makakapal. So kung gumagamit ka ng mga Epson 121, medyo sasakit ang ulo mo at may mga error kang may experience dyan. At dyan naman papasok yung kinagandahan ng Canon G1010. So simulan muna natin sa kanilang presyo bawat printer. Kasi napaka-importante na kung ano yung papasukin mong business ay aalamin mo muna yung original price ng mismong printer na ina-avail mo, na kahit sinong Poncio Pilato yung nagbebenta sa'yo, para hindi ka nabubudol at hindi ka nauuto ng kahit kanino. So ang pinaka-suggested retail price talaga netong Canon G1010 ay 5,400 something, mga ganun. Pero sa ngayon, dito sa online, sa Lazada and Shopee, medyo nakasale sila ng around 4,900. At kung meron ka pang mga vouchers, lalong-lalo na kung sumasabay ka sa mga Lazada flash sale, mga Lazada 1010, Lazada 99, Lazada 1111, mga ganyan. So talagang makakatipid ka kung sa online ka bibili. So ngayon, sa pagkakaalam ko, merong mga less voucher na 600 or 800. So isipin mo, etong Canon G1010, maaari mo siyang mabili ng almost 4,000 lang. Ganun din sa Shopee, same na same yung price niya. Tandaan, around 4,900 yung price niya as of now, October 11. Siguro sooner or later, maaaring mabago na naman yung presyo niya. Pero ang original price niya talaga, SRP niya ay 5,400 something, mga ganyan talaga. Same price siya ng Epson 121. Talagang magka-level sila sa presyuhan. So ngayon sa market, netong Epson 121, 5,656 na yung pinakamura dito sa Lazada. At sa Shopee naman, kung makikita nyo, yung mga legit seller talaga or mga legit distributor ay 5,000 something lang din. Mag-ingat-ingat na lang kayo kung makakabili kayo ng mga overpriced na printer. Wala na tayong babanggitin ng mga kahit sinong Poncio Pilato na nang uuto dyan somewhere out there. Basta mag-ingat na lang kayo at alamin nyo yung mga tunay na presyo ng bawat printers. So ayan, nasimulan natin sa presyo. Nakikita nyo naman na talagang magkapresyo at magkapresyo sila. Medyo ngayon ay talagang nakasale lang etong si G1010 at medyo tumaas ng presyo etong si Epson dahil talagang lumalakas yung demand niya sa merkado. Talagang sinasabi ko sa inyo, kung magbi-business talaga kayo, napakaganda kasi neto ni Epson printer. Ayun talaga yung kinagandahan niya dahil napaka-flexible niya. So sa mga nagtatanong kung Canon or Epson, sana mapanood nyo to. Unang-una, si Epson ay talagang napaka-flexible when it comes to usage ng ink. Nakadepende na sa'yo kung anong gagamitin mo. Kung magda-dye ink ka, na alam naman natin for mga documents printing. So kung magsasublimation ka, alam naman natin siguro na yung sublimation ink ay para sa mga mugs printing. So next time i-discuss natin yung type ng mga ink. So ngayon,
ngayon sa pigment ink naman na alam naman natin na maganda siya for stickers outdoor. So si Epson printers, kahit anong mga model na printer niya so far ay kayang i-accommodate yung mga inks na yon. Ang pagkakaiba nga lang ni Canon ay hindi niya kayang i-accommodate yung pigment ink na mga third party na ink kagaya ni Hansol, ni Kuyi, dahil stay lang talaga siya sa mga original ink niya or magto-third party ink siya pero usually mga dye ink lang. Yun lang yung kaya niyang i-accommodate, as in hindi pwede sa kanya yung pigment, hindi pwede sa kanya yung sublimation, at talagang dye ink lang. Pero etong si Canon printer ay meron siyang tinatawag na hybrid printing. So yung kanyang kulay black na color ay pigment ink na. So kung into document printing ka, mas matagal yung magiging lifespan nung ipiprint mo na document. So siguro sabihin na natin na 100 years tatagal talaga yung pinreprint mo. So syempre maaaring wala na tayo nun. So, ayun lang, yung kanyang CMY or yung kanyang may kulay na ink ay dye ink talaga. So, kung tatanungin nyo ako kung pwede yung mga alternative na ink dito, ay pwede naman. So, syempre, alamin nyo na muna kung bibili kayo ng Kuyi na dye ink, i-make sure nyo na for Canon printers yun. At may video tayo ng mga alternative inks para sa Canon. Ilalagay ko na lang sa description yung link para mapanood nyo yun for more information. At inuulit ko, yung pigment ink lang sa kanya ay Canon na kulay black at hindi pwede sa kanya yung mga Kuyi, Hansol, kasi syempre iba yung technology neto ni Canon kung i-compare mo siya kay Epson printer. Dahil meron siyang cartridge system, iba talaga kasi yung lapot ng pigment ink kung ikukumpara mo sa mismong pigment ink din netong Canon. Iba yung consistency nun. Talagang kung gagamit ka ng alternative bukod dito sa Canon pigment ink na black ay talagang magbabara at may experience mo talaga yung pagbara ng printer mo na yan at talagang magpapalit ka agad ng cartridge para sa black. Kasi etong si Canon meron siyang dalawang, sabihin na natin na printer head, dalawa yung kanyang printer head, isa sa black at isa dun sa may kulay, na kung i-compare mo naman siya dito kay Epson talagang sama-sama siya. Isa lang yung parang pinaka printer head niya, hindi na magkahati-hati, magkakaiba lang ng mga butas or yung nozzle na nilalabasan ng kulay, no? Eto talaga kasi ang magsimula na tayo kay Canon. Sabi niya dun sa comment niya, sabi ni Nitsu, gusto daw kasi niya yung nakakapag-feed ng 200 to 300. So etong si Canon printers, kayang-kaya niyang i-accommodate yung ganun kakapal na GSM mga tropa. Kaya kung makakapal talaga usually yung gagamitin ninyo, ay isasuggest ko sa inyo na mag Canon printers na talaga kayo. Pero stay as is kung ano yung original ink niya, kasi talagang as times goes by, iba yung magiging longevity or iba yung kung gaano magiging katagal ng inyong cartridge or yung printer head nga na tinatawag. Syempre kung as is original ink ka, mas matagal yung magiging lifespan yan, pero kung mag-alternative ka, syempre mas mabilis kang magpapalit, 'di ba? So experience will tell mga tropa. Kung meron kayong printer na ganyan, may experience niyan. At eto lang ang ayoko dito sa Canon, hindi siya compatible sa mga Mac OS, as is for Windows computers lang siya. Ayan o. Unlike dito kay Epson printer na Epson 121, compatible siya kahit anong operating system ka pa, Windows XP, Professional, Vista, Windows 10, Windows 11, Mac OS, ayan o, 'di ba? Ayun nga lang, etong si Epson 121 talaga ay design lang talaga siya for documents printing. So ang dami mo pang gagawin nga lang dito ng mga etche-bureche, nandiyan yung mga dugtong method para hindi mo ma-experience yung mga may rainbow sa pinakadulo. Andyan yung bibili ka pa ng mga extension, yung kumbaga yung patungan or lalagyan mo ng libro sa unahan, kasi nakikita nyo to, wala siyang parang paper tray dito sa unahan. So ang pinaka-suggested ko sa inyo, kasi yung merong nagbibenta dyan somewhere out there na overpriced na mga paper tray, no? Ang suggest ko sa inyo, bumili kayo ng tawag neto lap
laptop na patungan. Yung tig 35 pesos lang yun or 40, yun na yung ilagay nyo dito. Nakalimutan ko yung pinaka exact model nun or exact na pangalan. Basta patungan siya ng laptop, 35 pesos siya or around 40 pesos. Kasi gagamitin mo yon para meron kang patungan dito or kung gusto mo, libro lang para may saluhan yung lalabas na mga output mo. So inuulit ko, eto si Epson 121 ay design lang siya for document printing. Nandyan yung may experience mo na merong mga shark teeth, kaya imo-modified mo siya, tatanggalan mo yung shark teeth niya kagaya ng mga nakikita nyo sa videos na to, para magamit mo siya sa mga makakapal na papel na sabihin na natin na pinaka-safe ay 160 GSM. Nasa sa inyo kung magha-hire pa kayo dyan at talagang mabilis ninipis yung inyong mga rubber roller. Talaga magpapalit at magpapalit kayo kasi pinipuwersa nyo yung printer na to na design nga lang talaga siya for document printing lang talaga. Pero ang kanyang maximum paper size, pwede nyo siyang i-edit hanggang 44 inches. Kumbaga kung magpiprint kayo ng mga sticker, kung na-modified nyo na tong printer na to, pwede kayong maging 8.5 by 44. Ayan o, maximum paper size niya. At inuulit ko, etong Epson 121 ay hindi ka pwedeng mag-borderless printing ng A4. Hindi ka pwede makapag-print dyan. So, ayun yung kinapangitan niya. So, inuulit ko, hindi siya pwedeng mag-borderless ng A4, ng short, ng long. Ayan ha, narinig nyo na. So, eto naman yung kinagandahan neto ni Canon G1010 na pwede kayong makapag-borderless printing. Nakikita nyo naman, Pixma G1010, pwede ka mag-borderless printing up to A4 and letter 4R, 5R, 8R, ayan, yung mga sukat. At nakikita nyo naman, dito sa aking picture na yan, meron tayong A4 na borderless at shoutout sa nagbigay sa akin ng photo na yan. So maraming salamat sa iyo at nakikita naman natin kung gaano rin kaganda yung output neto ni Canon G1010, mga tropa. Ayan, no? So kung nag-iisip-isip ka, nakadepende kasi talaga sa'yo yan. Pero kung talagang into crafting ka talaga, bibili ka talaga ng parehas na printing na yan. Kasi walang printer na kayang mag-accommodate lahat ng mga needs mo. Kailangan mo pa rin talagang mag-Epson printer and then kailangan mo pa rin mag-Canon printers. So far kahit papaano siguro nakadagdag ako ng mga information kung ano talaga yung tatahakin mo. So okay din naman tong si Canon G1010, lalong-lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Even nasa linyahan ka na talaga ng crafting, maganda pa rin naman talaga etong si Canon G1010 at yung kanyang kulay black talaga na pigment ink ay medyo malaki. Kumbaga matagal maubos yung kulay black niya. So siguro sapat na yon. Tsaka additional information lang din, kung mag-e-Epson printers ka, tandaan mo mga tropa sa mga nanonood sa akin, ang pigment ink na kuyi ay around 90 pesos or less than 100 lang yung presyo niya. At kung bibili ka naman ng isang set niyan, almost 400 lang. So hindi siya 600, hindi siya 650, almost 400 lang yung 4 colors na ink niya, mga tropa, no? At sa kahit anong shop ninyo nabibilihin na distributor na legit, ganyan lang talaga yung presyo niya, hindi siya 650 or 600. Maging mapagmatsyag kayo sa mga presyo na mga binibili ninyo. Sasabihin ko nga sa inyo, etong sublimation ink, medyo may kamahalan siya. Ang isang set ng 4 colors niya ay around 600 something or less than 600. At hindi siya 850, hindi siya 800, hindi siya 900. Maging mapagmatsyag kayo at siguraduhin nyo sa mga authorized dealer lang kayo bibili or sa mga distributor. Ilalagay ko yung link ng mga nabanggit kong printers dito and ink sa description kung gusto nyong bumili. Ano pa bang pwede nating idagdag? Sa printing speed naman ni Canon at ni Epson, hindi sila nagkakalayo ng speed, mga tropa. Almost the same lang din sila. Kung makikita ninyo, 8.8 and 5 IPM naman kapag colored. At kapag dito naman sa Epson ay 9 IPM at 4.8 naman pag colored. Hindi talaga sila halos nagkakalayo.
So may mga pagkakaiba sila, lalong-lalo na sa mga borderless printing. Kung nagbo-borderless ka ng mga Sintra boards, 'di ba, ng A4, edi go for Pixma G1010. Pero kung gusto mo naman na pigment ink, go for Epson 121. Yun nga lang, meron kang print margin na 3mm from top, left, right, and bottom. So ang gagawin mo doon, puputulin mo na lang yon, ikakater mo na lang yon, didiskartehan mo na lang para maging borderless na siya. Kaso nga lang, kailangan mo lang din tong gandahan yung pagkakatanggal mo ng shark teeth sa printer na to. Ito pa, no, medyo may pagkagaan din itong printer neto ni Epson 121. 2.4 kg lang siya. Dito sa Canon printer, siguro medyo may kabigatan siya. Tignan natin kung makikita natin. Ayun, no, medyo may pagkabigat siya kasi almost 5 kilo siya. At syempre, kung tatanungin nyo naman ako kung magkakano yung ink neto ni Canon, so tignan natin, i-check natin dito sa market sa online. Masasabi ko sa inyo na medyo may kamahalan talaga din yung ink neto ni Canon kung magi-stay kayo ng original. Pero halos same sila ng original ink ni Epson for Epson 121. Ayun, masasabi ko sa inyo, same lang din sila ng presyuhan basta original ink. Pero syempre kung mag-Epson 121 ka, nandyan na yung choices mo kung gagamit ka ng pigment ink, 'di ba? Na unlike na sinasabi ko nga sa inyo na hindi pwede ang pigment ink sa Canon at sa kahit anong brother printer. Talagang si Epson printers lang ang nakagamit ng pigment ink ni Hansol, ni Kuyi, at kung ano pang mga tawag nito, third party na ink. So depende sa inyo kung itatry nyo yung mga Kuyi, Hansol, or kung Inkrite na mga pigment ink sa mga Canon printers, no? Syempre nasa discretion nyo na rin yun. So siguro sapat na details to para hindi na masyado humaba yung vlogs natin. Siguro natulungan ko na kayo kung ano yung pipiliin nyo sa dalawang printer na to. Although medyo mahirap talaga sa simula yung pagpili ng printers, kaya ako rin talaga so far sa experience ko, nahirapan din ako. And then siguro next vlog natin, i-share ko sa inyo kung paano ako nakapag-decide kung anong printer talaga yung gagamitin ko sa aking business or sa inyong business. Pero between G1010 and Epson 121, it really depends on you kung anong i-cater mo talaga na printing business or anong linya ng printing business yung i-cater mo. So ayun na lang, message nyo ako sa aking Facebook page kung gusto nyo mag-avail ng templates natin. Like, share, and subscribe. Inuulit ko sa inyo mga tropa, huwag magpapauto. Bye-bye! Chill lang, relax, ngiti.